naroon ngayon, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Finally, meron tayong guest, no? Kita nyo naman, meron tayong bagong mukha ng sini-sini. Isang magandang binibini, of course. Nais ko siyang ipakilala sa inyo, pero mas maganda ata na si ate mismo ang siyang mag-introduce ng kanyang sarili. Crystal. Yes. So, hello po sa ating mga manonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Shane Valerie Manimbao. Pero maaari niyo na lang po akong tawagin. Shane na lang po. So, ayan. Before we proceed, I have a trivia. Yes! Ito kaya ang I trivia! have a trivia. Alam niyo po ba na ang pangalan ko na Shane in Hebrew ay nangangahulugang God is merciful. Wow, Ayan. ang ganda. Bonggacious. Ayan, so every time po na makikita niyo ako, maalala niyo na God is merciful. Wow, ang ganda nung binigay na name sa iyo ng iyong parents, Ate Shane. So, si Ate Shane, nakasama ko na siya for parang a couple of live na Yes, actually, actually, dalawang beses na. dalawang beses. So, doon, meron na akong ano sa kanya. Kumbaga, kahit pa paano, nakakausap ko na siya, nakaka-interact ko na siya, at meron na kami connection dalawa. Kasi last week lang po, di ba? Last week lang ba yun? Or parang last week no, parang kakatapos ng sini-sini live natin about justice. Last week po. Yes. At doon kami nagkaroon ng connection, hindi lang sa real life, in real life talaga, personal, but as well as on social media. Yes. So we are now connected on Facebook. Wow, amazing. And that's how we connect to people nowadays, no, dahil sa digital age natin. Pero speaking of that, maipasok na natin yung ating pinaka-topic for today. Walang iba kundi yung word na connect. Pero very easy natin masabi yung connect. Very common yung word na connect, no? But what is the real definition of connect for you, Ate Shane? Ayun. I believe itong word na po na ito ay hindi na po bago sa ating pandinig, especially in today's generation na dahil advance na nga po yung technology natin and ayun. And napakadali na lang po kumonect sa ibang tao through various social media platforms. So, like ang nabanggit ng kanina, Facebook, Messenger, Twitter, IG, and marami pa po rin. But in simple words or in simple terms, para po sa akin, yung meaning po ng connect, the word connect, is to communicate or be updated po sa mga tao or sa balita sa ating kapaligiran or sa mundo. Wow, very very meaningful ng term na connect. Gusto ko yung nabanggit ni Ate Shane, update, no? Yes, update. For me, yung connect is something like you have personal relationship, di ba? Connection, may connection ka, close kayo, malapit kayo sa isa't isa. Kilala nyo ang isa't isa, no? Meron kayong interaction, nabanggit mo nga kanina, communication. Lagi sinasabi na communication is the key, no? Pakikipag-usap, pagsasabi ng updates, no? So, para sa akin, that is connection. When you are connected to that person, ibig sabihin, kilala mo siya. Meron kang personal relationship sa kanya. Parang tayo kay Lord, di ba? We have personal relationship sa Panginoon. We are connected to God because of Jesus Christ. So, meaning to say, meron tayong personal relationship sa Kanya. Meaning to say, meron tayong fellowship sa Kanya. Ikaw po ba, Ate Shane, can you share to us how do you fellowship with the Lord? Paano po kayo nagkakaroon ng, ano yung ginagawa to commune with God? Communicate or connect Yes. with our Lord. So, parang tayo po yung tao, di ba? Paano po ba tayo nakikipag-communicate or how do we connect to people like to our family, to our friends, or to the people around us? Paano nga po ba tayo nag-connect? Simply, sa pamagitan ng pakikipag-usap po sa kanila. And kapag halimbawa mo na nakaranas po sila ng problema, pinapag-usap po natin sila. And when it comes naman po sa pakikipag-communicate sa kay Lord, and ayun po, ginagawa po natin ito through prayer, of course, because that is the only way for us to communicate with Him, through prayer and of course, through studying His Word, through meditating His Word every day.
Yes, totoo yan. So, ayun nga, I have here, no, yung ating verse. Meron tayong verse, no, sa Romans chapter 5, verse 8. Since kanina nga nabanggit ko, na we are connected to God because of Jesus Christ. No, He redeemed us from our sins. Sabi nga sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. So, we have now personal relationship with God. By God's grace, we have been saved through grace, no, in Christ Jesus our Lord. So, we include God in our daily lives, no? So, kung paano tayo connected sa mga taong mga malalapit sa atin, dapat mas ganun din tayo sa Panginoon Diyos, no? We pray, no, share tayo kung ano yung nararamdaman natin, no? Hindi lang kapag masaya tayo, no? Yun yung ano parang pasasalamat sa Panginoon. Okay yun, tama yun, i-praise mo ang Panginoon. But sometimes, minsan kapag sobra na tayong burdened by our own problems, parang nagiging aloof tayo. Where in fact, dapat mas lalo tayong lumalapit sa Lord, mas lalo tayong share ng ating mga nararamdaman, yung struggles natin, parang sa isang kaibigan or sa family, di ba? We are so open na parang sabihin kung ano yung nararamdaman natin, no? So, ganun din sa ating Panginoon. We pray, we ask, no, in prayer, no, yung request natin sa Panginoon Diyos, talagang nakikipag-communicate. At the same time, for us to know His will, we read yung kanyang salita, no, His word, to get to know Him even more, is pag-aralan ng maigi, i-meditate ang kanyang banal na salita. Yes, and i-apply yun sa ating mga buhay. Diba? No? We want to glorify the Lord and let's obey Him. No? And as well as, meron tayong mga fellow Christians, fellow believers, na ating nakakasalamuha, nakakasama, na God's instrument in for us, no, para ma-encourage tayo. And that's as well part of it, no, na makipag-fellowship tayo sa ating mga fellow believers. And because of that, no, with that being said po, Ate Shane, how do you fellowship naman or connect with our brothers and sisters in the Lord Jesus Christ? So, ayun. Pagdating naman po sa pakikipag-connect or pakikipag-communicate sa ating brothers and sisters in Christ, syempre, bilang isang estudyante or kung nagtatrabaho na po kayo, diba, hindi naman po araw-araw, meron po tayong time to communicate with them. And so, kapag po meron po kaming gawain sa church or nakapagkita po kami ng ilan sa mga ka-church meeting po or kapatid po namin sa pananampalataya, I really make sure na kinakamusta ko po sila or kumusta ka na, kahit simpleng hello lang, ganyan. I really make sure na kinakamusta ko po sila and nakikipag-usap po talaga ako and nanini po ako kumbaga na update sa kanila para dahil nga po dapat bilang isang tawag dito, mananampalataya, dapat kapag nakaranas ko ng kahirapan or problema yung ating mga kapatid sa pananampalataya, dapat palagi po tayo nandiyan para tulungan po sila. Yes, amen! Napakaganda naman no, shinare ni Ate Shane, hindi ka man ganun kadalas magkita, pero at least alam mo, naalala mo sila, simpleng hi, simpleng kumustahan, So, gusto ko yung sinabi ni Ate Shane, kasi sometimes, very, very important, lalo na ngayon, we don't have any excuse na not to gather. Kasi dati, nakakatuwa at nakaka-bless, kasi kahit nag-pandemic, alam mo, nakita natin dun yung naging pa rin in touch pa rin yung bawat isa. Kasi gumawa talaga ng paraan ng mga churches para makakonect pa rin tayo. Especially using the social media platforms. Nagkaroon ng mga online live streaming, di ba? Nagawa natin ngayon. Salamat sa biyaya ng Panginoon kasi ito, nakakapag-reach out tayo, di ba po? And now, na by God's grace, salamat sa Lord, na bumabalik na tayo lahat sa normal. We don't have an excuse na parang hindi tayo mag-gather. Very, very important yun. Sabi nga, di ba, church is essential. So, talaga napakahalaga nung may gano'n na nagkikita-kita tayo, nag-fellowship tayo, face-to-face, nakikita natin sila. Kasi alam mo yung tipo na hindi natin alam kung may pinagdadaanan yung ating
kayo believer. Yung after the church service, kahit tap lang na gano'n, di ba? Parang ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakaka-review. What more pa kung makausap mo, nandun kayo, Bible study together, or after the church service, bonding kayo, sharing kayo ng Word of God, kumusta, yung faith nyo, yung walk nyo, ma-inspire nyo isa't isa, di ba? Yung makapag-share kayo ng goodness ng Panginoon sa buhay nyo. And at time also to pray for one another and carry each other's burden, di ba? So sabi nga dito sa Hebrews 3:13, exhort one another every day as long as it is called today, that none of you may be hardened by the sinfulness of sin. Alam mo, maganda rin yun eh, yung ganong connection, di ba? Yung ganong fellowship mo. Kasi, yun din yung mapapaalalahanin natin ng isa, mamabantayan natin ng isa't isa, instrument din ng Lord, of course, para maano din natin ng isa't isa na ayaw naman natin ng ating fellow brother and sister in Christ ay mahulog din sa kasalanan. So, maganda yun. So, ayun nga po, may add ko na, dahil bilang isang Christian nga po, alam naman po natin na life ng isang Christian is really not easy. We face different challenges or problems, di ba? But then, the good thing about being a Christian is meron po tayong mga kapatid natin sa pananampalataya na nag-look after us. Yes. Kapag meron po tayong ayun, nakaranas po tayo ng troubles and difficulties, and kung saan nag-a-advise din po sa atin and tumutulong para i-encourage us and i-motivate us and para i-align po tayo ulit sa will of the Lord for the edification of the church, di ba po? Kung yung connection natin no, sa Panginoon, makita sa atin, reflect sa atin, yung relationship natin sa Kanya, and then yung fellowship natin sa ating mga fellow believers, dapat ma-extend din natin yun. How will we connect to others is, of course, we share the Word of God. Makita sa atin si Kristo, makita sa atin si Christ, no? Maging salt and light tayo sa mundo ito, no? Sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Gusto ko lang sabihin na, ayun, thank you po sa inyong Yes. Magandang hapon po muli sa inyo. Ayan, so we are so happy na we have you here sa ating vlog. Thank you so much for staying tuned sa amin po and for interacting and connecting with us here sa aming social media platform. We'll see you on the next mini vlog. #Values Education for the next generation. God bless!